Marunong ka bang mga bayo, Jen? Tanong ng binata sa kanya habang nag-aalmusal sila ng umagang iyon ni Joseph. Pagkapaligo niya ay nakita na lamang niyang nakapagpahain na pala ito sa katiwalang babae sa malaking cottage. Sa dami ng nakahaing pagkain sa hapag, ngayon alam na niya kung bakit tumaba ng ganoon si Mrs. Bagon. Kahapon pa niya napansin na parang laging fiesta kung magpahanda ng pagkain ng binata. May sinangag na maraming bawang, fish fillet, longganisa, beef tapa, pipino salad, nilagang itlog at saging na latundan. Hindi pero gusto kong matuto sana. Mabilis naman iyang tugon sa pag-aasam na magbobolontaryo itong turuan siya ng mga bayo. Matuturuan siguro kita some other time, pero sa ngayon, iaangkas na lang muna kita. Marami pa kasi akong gagawin after lunch. Gusto kong ilibot ka sa asyenda pagkatapos kitang maipakilala kina mama at papa. Hindi mo lang alam na mas pabor sa aking iangkas mo na lang ako sa isip-isip ng dalaga. Kung marami kang gagawin, saka mo na lang ako ipasyal sa asyenda nyo. Kunwari wika niya, samantalang tahimik na umaasam na ituloy nito ang sinasabi sa kanya. No, Jen. Talagang nilaan ko ang umagang ito para ipasyal ka. Gusto ko ring makilala ka ng mga tauhan dito. Para kung sakaling kailanganin mo ang tulong ng sino man sa kanila, ay hindi kanila pagdadamutan. Well, kung talagang hindi makakaabala sa iyo, then I'm all yours. Wika ng dalaga. Isang maluwang na ngiti ang iginanti nito. Mas maganda siguro kung sisimulan mo ng kainin ang almusal mo. Kailangan mo yan dahil malawak ang papasyalan natin. Saka lamang niya napansin na hindi pa nga niya halos nagagalaw ang pagkaing nasa plato niya. Paano naman ay abala ang isip niya na simula ng susunod niyang agenda. Ang pagkilatis sa pagkatao ni Don Manuel on a first-hand basis. Para kasi hindi siya makapaniwala sa report ng inupahan nilang private investigator na nagba-background check kay Don Manuel. Malinis daw ito at walang anumang masamang record sa lugar na iyon. Sana lang ay magkaroon sila ng pagkakataon na makasama ito sa bahay. Nais niyang malaman kung anong personalidad meron ito upang gawin ang mga kalupitang sinapit ng kanyang pamilya sa mga kamay nito noon. May bumangon na namang galit sa dibdib ng dalaga pagkaalala kay Don Manuel. Sinikap niyang iwaksi muna iyon sa kanyang isip. Para kasing ipapabitay muna ako nito, kunwari reklamo naman niya. Ang dami mong ipinaluto. Last breakfast ko na ba to? Natawa naman ng binata. Tingin ko kasi napakagaan mo. You could use a little weight lalo na kung dito ka titira. Sa ganitong lugar, mas madalas mong magagamit ang pisikal mong lakas. Hindi ako magaan. Patutunayan ko sa iyo mamaya. Tugon niyang may kasamang matamis na ngiti. Tila na malikmata naman itong bigla nang muli siyang titigan. Hindi naman niya intensyong mag-flirt. Hindi pa sa ngayon. Ngunit sa reaksyon nito ay parang ganoon na rin ang naging dating dito ng inakto niya. Kahit sinong makakita ay hahanga sa napakalaking ancestral house ng mga Sarmiento. Iyari sa red brick ang bubong niyon at bato naman ang kabuuan. Wala siyang nakitang halaman sa malawak na harapan ng bahay maliban sa isang uri ng damo na noon lamang niya nakita. Pabilog ang mumunting dahon niyon at parang alpombra sa lambot kung tatapakan. Nababakuran ang bahay ng matalabay na punong akasya na tila sinadyang itanim na ang intensyon ay takpan ang facade niyon. Hindi na niya kailangan pang maghintay upang makita si Don Manuel. Nagbibilad ito sa pang-umagang araw kasama ng asawa nito sa maluwang na front lawn habang nakaupo sa garden set. Maganda ang babae na ayon sa impormasyong nasa kanya ay si Doña Isabela. Mistisahin ito. Hindi maipagkakamaling anak nito si Joseph. Ang malamlam na mga mata, makipot na mga labi at alon-along buhok ay minanarito ng anak. Sa kabilang banda,
Wala namang kakaiba sa anyo ni Don Manuel. Ang matangos na ilong at ang katangkaran lang ang nakuha ng anak nito rito. Ordinaryo lamang ang mukha nito at may bakas na mukhang parang laging nakangiti. Kung iyon lamang ang pagbabasehan niya, masasabing mukha itong mabait. Sinikap ng dalagang muling itulak palayo ang nag-uumalpas na galit sa kanyang dibdib nang lumapit na sila rito ni Joseph. Hindi makakabuting makakita ito ng muntimang salungat na reaksyon mula sa kanya. "Good morning pa, Ma. This is Jen, ang kapalit ni Mrs. Bagon." Pakilala sa kanya ni Joseph sa mga ito. "Good morning po." Nakangiting bati niya sa mga ito. "Good morning, Iha." Halos panabay namang ganti ng mag-asawa. "Bata ka pa pala at maganda." Nakangiti pandagdag ng Don. "Nabanggit nga sa akin kahapon itong anak namin na dumating ka na. Nagtataka nga kami kung bakit hindi ka pa rito tinuloy nitong si Joseph. Napakarami namang sili dito na maaari mong tulugan." "Pa, kailangang malapit lang si Jen sa resort para anytime na may problema, makaka-attend agad siya. Pero kailangang imbitahan natin si Jen na dito man ng halian mamaya at mag-dinner." Saad naman ang asawa nito. "Of course, dito kami kakain. Ililibot ko si Jen sa asyenda." "Good idea, iho. Dalhin mo siya sa paborito naming lugar ng papa mo. Magpapahatid ako ng merienda roon mamaya." "Salamat, Mama." At binalingan siya ni Joseph. "We better start early? Mamaya ko na lang ipapakita sa iyo ang loob ng bahay." Nagpaalam na siya sa dalawang matanda. "Maiwan na po namin kayo?" "Enjoy yourselves," nakangiti pang sabi ng Don bago sila humakbang patungo sa likod bahay kung saan naroon ang kwadra ng mga kabayo. Isang brown na kabayo ang inilabas ni Joseph mula sa kwadra. Nangingintab ang makinis nitong balahibo sa tama ng pang-amagang araw. Hindi tuloy niya napigilan ng sariling haguri ng palad ang likod niyon. "Jen, meet Star." Wika ni Joseph na nakaani ng ingos mula sa kabayo. "Ba, inis na ba ko?" Mannerism na ni Star ang pag-ingos-ingos, sabi nitong nakangiti sa kanya. "Okay ang pangalan ng kabayo mo ah." Wika naman niya. "Huwag ka mag-alala, sanay ng kabayong ito sa tao." Siniyahanan nito ang kabayo at ilang sandali pa ay pinalapit na siya nitong muli roon. "Halika, isasakay na kita." Pandalawahan ng siyan ay kinabit nito sa kabayo. Kahit medyo nag-aalangan, sumunod naman siya rito. Mabilis yan itong nabuhat at naisakay sa likod niyon. Akmang sasakay na ito sa unahan niya nang pigilin niya ito. "Sandali, pwede bang sa likod na lang kita? Ngayon pa lang ako sasakay sa kabayo eh. Natatakot akong makabitiw sa likod mo kapag tumakbo na tayo." Ito naman ngayon ang tila nag-alangan, ngunit sumunod din na nais niyang mangyari. Sumampaw na ito sa likod ng kabayo. Pinagtabi niya ang mga paa, kaya patagilid ang kanyang posisyon sa ibabaw ng hayop. Dahil doon ay medyo sumikip ang siya na kanyang inuupuan. Ngunit ayos lang naman. Ang mahalaga ay nasunod ang gusto niyang posisyon nila ni Joseph. Dumikit ang kanyang pisngi sa dibdib nito at napaloob naman siya sa mga bisig nito. Napuno ang kanyang ilong ng kaiga-igayang samyo na ginamit nitong panlalaking sabon at ng natural nitong masculine scent. Kagyat siyang nakadama ng pagiging kontento. Alam niyang nasasamyo rin ito ang bango ng ginamit niyang hair conditioner sa mahaba niyang buhok. Matagal siyang naligo kanina. Siniguro niya na preskong-presko at mabango siyang lalabas. Isa iyon sa mga dahilan niya kung bakit nais niyang ganoon ang posisyon nila. Nagsisimula na siya. She started to relax. Ito naman ang mukhang tense. Lihim siyang napangiti. Nagkaroon na siya ng nobyo noon at alam niya kung ano ang epekto sa mga lalaki ng mabango at malinis na amoy ng isang babae. Lalo na kung halos yakap na nito ang babaeng iyon.
Malawak na koral ng baka ang una nilang tinungo. Noon lamang siya nakakita ng napakaraming baka. Dinala rin siya nito sa ekta-ektaryang tubuhan, maisan at palayan pagkatapos. Nang dalhin siya ni Joseph sa isang malawak na parang, sa mataas na bahagi ng asyenda ay tanghali na. May palagay siyang hindi pa sila nangangalahati man lang sa paglibot sa asyenda. This is beautiful. Hindi niya napigil ang sariling ibulalas ang paghanga sa napakagandang tanawin sa kanyang harapan. Nang mapalapit na sila sa parang, napapalamutian iyon ng makakapal at iba't ibang kulay ng mga ligaw na bulaklak. Naglipa na rin ang napakaraming tutubi at paru-paro. Masaya ako't nagustuhan mo rito. Wika ni Joseph na nagsimula ng bumaba ng kabayo. Iniumang nito ang mga kamay sa kanya nang nakatuntong na ito sa lupa. Ipinatong muna niya ang mga palad sa magkabila nitong balikat bago pa daustos na bumaba nang hindi ito tinitingnan. Siniguro niyang kumiskis ang kanyang katawan sa katawan nito. Muntik na siyang mapakunot noo dahil tila baliwala naman dito ang kanyang inakto. Itinali na lamang nito si Star sa isang malapit na puno at inakay na siya sa siko. May silungan sa gilid nitong parang. Doon na lang tayo magpahinga habang nagmemeryenda dahil mahapdi na sa balat ang araw. Baka masunog ka. Ang kinis-kinis pa naman ang balat mo. Pilyo ang itsura nito habang sinasabi iyon, ngunit hindi naman tinitingnan ang kanyang mga mata. Handa naman akong magpakasunog sa araw kung ganito kaganda ang sight. Sagot naman ng dalaga. Ayokong masunog ka. You're all pink and I want you to stay that way. Now, iyon na siguro ang pinaka-close na flirtation ay nakto nito sa kanyang harapan. Hindi na niya itinago ang pagngiti. As I've said earlier, I'm all yours kaya ikaw masusunod. Okay, tatandaan ko yan. Tila hamon naman ang dating niyon sa pandinig niya. Nakita niya ang bahagyang nakakubli sa mga palumpong na silungan. Nakapagtatakang yari iyon sa bato at brick roof gaya ng ancestral house. Parang hindi lamang iyon ordinaryong silungan. Hindi nga iyon korteng gazebo, ngunit may mga stone benches din na nakapalibot sa loob niyon. Sa gitna niyon ay may nakatanim na mesang yari din sa bato. Nalalatagan na iyon ng mga pagkain kasalukuyang inihahain ng isang tauhan sa hasyenda. At the sight of food, bigla siyang nakadama ng gutom. Talaga naman nakakagutom ang maalog habang sakay ng kabayo sa loob ng ilang oras. Bago pa man sila tuluyang makalapit, natapos na ang tauhan nito sa ginagawa at magalang nagpaalam sa kanila. Hindi lahat ng tao ay may ganitong privilege. Wika na yan ang kumakain na sila. You're living like a prince here. Paminsan-minsan lang naman mangyari to. On ordinary days, para din akong isang pangkaraniwang tauhan sa asyenda. Kumakain ng pagkain ng mga trabahante. Gumagawa ng ginagawa nila kapag hindi ako nakatali sa paperworks. Mas epektibo ang isang namamahala ng asyenda kapag alam niyang gawin ang lahat ng gawain ng isang farmhand. And you don't mind na hindi ka palaging buhay prinsipe? Tanong ng dalaga. I don't. Nag-enjoy pa nga ako eh. Kahapon pa siya pinapahanga ng lalaking ito. Iisa lang ang pintas niya rito kung pintas niyang matatawag iyon. Hindi ito tulad ng isang pangkaraniwang lalaki na tumutugon kaagad sa discreet na pagpi-flirt ng isang babae. Hindi naman siya maaring maging garapal sa pagpaparamdam kay Joseph. Kailangan niyang maging maingat sa pagpapaibig dito. She wanted to catch him. Hook, line and sinker. So, how do you find the hideaway? Nagtatanong ang mga matang inilipat ni Jen ang paningin kay Joseph mula sa ama nito. Kasalukuyan silang magkakaharap sa dining table ng hasyenda at magkakasalo sa masaganang pananghalian na ipinahanda ng Donya. Sa sobrang pagkalibang naman ni Joseph sa pagkukwentuhan sa parang, halos tirik na ang araw nang maisipan nilang umuwi.
Hideaway ang tawag nila Papa sa lugar ng silungan at ng parang. Paliwanag naman ito. Ganun ba? Muli niyang binalingan ang Don. Maganda po, parang paraiso. Nakaka-relax ang lugar na iyon and I love the masses of wildflowers. Alam mo bang, may napaka-importanting sentimental value sa aming mag-asawa ang Hideaway, iha? Naging pilyo na rin ang itsura ng matanda. Ang ekspresyong 2 ulit na niyang nakikita kay Joseph na marahil ay minana nito sa ama. Ay Manuel, ano ba? Namumulang saway naman dito ng asawa nito. Nagtataka man, ay interesadong pinaglilipat niya ang tingin sa mag-asawa. I'm all ears, sir. Iha, tito at tita ay tatawag mo sa amin at hindi ma'am at sir. Namumula pa ring wika ng Donya na halatang nais lang maiba ang paksa. Mas gusto namin ang ganon, iha. Kayo po ang bahala, tita. Wika naman ang dalaga. Well, Jen, interesado ka pa rin bang pakinggan ang karugtong ng kwento ko? Habang ayaw paawat naman na wika ng Don. Ayaw po yata ng asawa niyo eh. Sagot naman ng dalaga. Masuyo nitong tiningnan ng asawa nito. Darling naman, 28 anyos ng anak mo and you still get embarrassed with it. Binalingan na naman siya nito bago pa muling makapagprotesta ang asawa. Alam mo, iha, dating may kubo sa lugar na kinatatayuan ng silungan. At doon sa kubong iyon namin nabuo itong si Joseph. Nakita naman niyang kinurot ng Donya ang asawa nito sa tagiliran na naging dahilan upang mapahalakhak ang Don. Siyang-siya namang nakamasid sa mga ito si Joseph. They were all one small seemingly happy family. At nagtataka siya kung paano naging masamang tao si Don Manuel nung kabataan pa nito. So far, kabaliktaran ng nakikita niya sa Don ngayon ang deskripsyon ng kanyang ama rito noon. May nobyo ka na ba, iha? Usisa ng Don ang makabawi ito. Wala po, sagot naman niya. Sa ganda mong yan, iha. Hindi makapaniwalang wika naman ni Doña Isabela. Noong kasing edad mo ako, nakabakod ng husto itong si Manuel sa pagbabantay sa akin. Dahil sa dami ng manliligaw ko. I guess hindi pa lang po dumarating ang right man para sa akin, tita. Baka naman masyado kang pihikan, iha. Wika naman ni Don Manuel. Naging busy lang po siguro ako noon sa pag-aalaga kay daddy. Bueno, anong malay natin kung narito pala sa lugar namin ng iyong kapalaran? Pilyo namang sabi ng Don na bahagyang kumindat kay Joseph. Hindi na niya tiningnan pa kung ano ang naging reaksyon doon ng binata. Dahil siya man ngayon ay nagiinit ang mukha sa pagkapahiya. At dito muna po nagtatapos ang ikatlong bahagi ng ating kwento. Maraming salamat po.